shortcut na po natin sa administrasyon nito kay Pangulong Bongbong Marcos. Ano po ang inyong masasabi, madam? I am very disappointed. Kasi, una sa lahat, hindi ito alam ng mga kababayan ko sa Lanao del Sur. Ang aming munisipyo po ay almost 3 months ng shutdown ang aming operation. 3 months ng shutdown ang aming operation. Okay, magandang gabi po. Ngayon nandito tayo sa tramo sa May Pasay po ito, no. Kasama natin yung maganda from Mindanao. Narinig ko kasi nung habang magkakasama po kami kanina sa isang sasakyan, Mayora, bakit po kayo tinatawag na Mayora, madam? My husband actually is the mayor and I am the first lady. Siguro nakasanayan na ng mga kasama natin sa PDP, sa Inday Sara, para sa bayan, na tawagin akong Mayora for compliments. Pero hindi po ako ang mayor, ang asawa ko po ang mayor. I am the unang ginang ng bayan ng Pinsan Ramay, ng aking asawa. Dahil ang aking asawa at ako ay hindi po magkamag-anak. I also have my own hometown. The same situation with my husband and me. Ang parents ko po ay hindi rin po magkamag-anak. So, malawak masyado ang aking influence kasi sa lalawigan ng Lanao del Sur, ang aking daddy ay mayroon siyang 5 hometown sa first district. Ang aking nanay ay mayroon siyang 2 hometown sa first district. Both Marawi and Unido. So bakit napunta kayo kay Attorney JB Hinlo, madam? Since 2016, I am supporting Tatay Digong against my husband's will. So, ang aking asawa ay nung tumakbo siya, palaging admin. So, Rojas siya nung unang takbo niya against kay Tatay Digong. Ako, Tatay Digong. So, nung 2022 naman na tumakbo siya, dapat Sara Duterte ako, pero hindi nagsara kasi hindi nag-president si Inday Sara. So, sa Islam, bawal po kasi sa Islam, para ma-educate ko po kayo, sa Islam po kasi bawal iboto ang babae. Kung bawal iboto ang babae hanggat meron pang natitirang lalaki. Yan ang sa Islam. Okay. Kahit infant pa, kahit 0 month old. Ayan, alam niyo po. Kailangan lalaki ang magiging leader. So, nung nakaraang 2022, ang binoto ko sa presidency ay si Isko. Tapos, ang aking vice president ay si Inday Sara. Okay. So, ngayon, shortcut na po natin sa administrasyon nito kay Pangulong Bongbong Marcos. Ano po ang inyong masasabi, madam? I am very disappointed. Kasi, una sa lahat, hindi ito alam ng mga kababayan ko sa Lanao del Sur. Ang aming munisipyo po ay almost 3 months ng shutdown ang aming operation. Yes. They are under oppressed by the admin. Ako? Yes. Ang ginawa nila, nitong malapit na ang election, this year lang po, ginawa nila ay itinakbo, itinakas, ano bang, hindi ko alam ang right term. Ginawa nila ay nag-orchestrate sila ng nag-orchestrate sila ng Attorney JB Hinlo po, para sa Senado. Ganyan ang senador namin, napakasimple. Nag-orchestrate sila ng kababalaghan, pinatakas nila ang aming tresorero. Naku po. Yes, at pina-execute ng waiver
na magpapadetail daw po siya sa sa probinsya, provincial capital. So, according to the Local Government Code of the Philippines, Republic Act 1916, 1760 na 1991, ang pagpapadetail po ng kahit na sino mang empleyado ng isang local government unit ay dapat inaaprubahan at magpapaalam ka po sa iyong boss. Sino ba ang boss? Hindi po ang provincial capital. Kung hindi, ang mayor. Yun ang boss mo. Yes. Napatunayan namin ito noong nagsumulat si Congressman Zia Alonso sa secretary ng finance. Kasi yung secretary, yung treasurer namin ay tumakas at hindi na namin mahagilap. Naghanap kami ng maipalit temporary para makapag-operate kami. Kasi ang laki-laki ng damage na nangyari na eh. Ang mga premiums na binabayaran ng local government, gaya ng JSIS, Pag-ibig, BIR, utang, nagka-penalty na yan. Napatunayan po namin yan. Ako, hindi ako nag-aakusa ha. Kasi walang kinalaman ng Congress sa local government. Kasi may autonomy tayo eh. Ang LGU hindi pwedeng pakialaman ng legislative. 'Di ba? So yung ginagawa nila sa aming panggigipit sa BARM, sa lahat ng kandidato ng UBJP, masyado po kami ginigipit. Okay, medyo ikat lamang po tayo sa parte na yan, madam, kasi medyo nandun na yung ibang kasama natin. May isang tanong na lang po ako sa inyo. Yung nangyari kay dating Pangulong Duterte na dinala nila ngayon sa ICC. Kasi alam naman nating lahat na mag 8 years old na po ang ating Tatay Digong. So ano po ang inyong masasabi dyan? I am not a lawyer. I didn't even study political science. Pero sabi nga nila, ignorance of law excuses no one. So dapat yung basic rights bilang citizen ng bansang Pilipinas, we are guaranteed by the Constitution of the Philippines. Yung rights natin ay masyado pong nayurakan yung kasi si FPRRD ay civilian na, di ba? Opo. No, civilian na siya. He is not in the office. So, ang masasabi ko po ay nakakatakot maging Pilipino sa ngayon. Sa ngayon? Opo. Nakakatakot maging Pilipino kasi as I have said kanina, kasama ang aking asawa sa biktima ng ganitong ano ba ang tawag dito? Ganitong scheme ng administrasyon. Kapag ikaw ay oposisyon, hindi, buti na lang, no? Iwasan natin yung mga makita natin itong mga kalaban natin. Kasi kung nagawa nila ito sa isang dating Pangulo, mas magagawa yata sa katulad namin. Yes. Ang ordinaryong maliliit na mamamayang Pilipino. I am also, kasi nagawa nila sa pinakamataas na dating pinakamataas sa Pilipinas. At Vice President ang anak. So, di ba, nakakatakot masyado maging Pilipino ngayon. Kaya ako, all out support ako. All out support ako ever since. I am very, very thankful kay Tatay Digong sa war on drugs niya. Kasi isa kami sa mga naka-enjoy
nakaranas ng, kumbaga, nakaranas ng ginhawa ginhawa. Kasi sa mga panahon ngayon. na-enjoy namin, nawalan kami ng problema kasi ang aking kapatid ay user din. Naku po. Yes, so after ng during the war on drugs, natigil ng kapatid ko at nawalan kami ng problema. Yun yung naging Yung advantage. naidulot dun sa... At ngayon, ay nako, parang gobernador kung kumilos yung kapatid ko. Kasi panganay na lalaki yun. Ako ang pinakapanganay, pero kasi sa amin magkakapatid ako pinakapanganay na apo sa generations ko. Yung kapatid ko, sa mga bunso ko, siya yung panganay na lalaki. Kaya ngayon, nung tumino siya, malaking pasasalamat ko yun kay Tatay Lito. Kaya tingnan nyo, nagka-pandemic tayo, may nagutom ba? Wala naman, di ba? Ngayon, wala namang pandemic, ang daming naghihirap. Let's go. Okay. So hanggang dito na lamang muna kami dahil tinawag na po kami doon may Rarally tayo kasi. Rarally proclamation. Yes. Lika na, lakad na lang tayo. Yan. Pwede naman tayo mag-usap. Hello po, Tito. Opo. Maraming salamat, Madam. Opo. Hello. Asawa po ng mayor ng Lanao ba? Ng Detsaan, Ramain, munisipyo, bayan ng Detsaan, Ramain. Lanao del Sur. Lanao del Sur. Queenie Adyong po, inyong lingkod. Ayan, maraming salamat po. Queenie Meet Mag Adyong.